DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Back to regular programming. Today is July 23, 2026. At syempre po bagaman at wala pong kinalaman doon sa impeachment ang ating talakayan, ito po ay hinugot ko. Ang atin pong topic ay hinugot ko sa naging pagdinig kailan ba ito? Nitong a few days back, no? Hindi naman kahapon, the other day, no? Patungkol doon sa tanong kung kailan ba ikinasal si Vice President Sara Duterte at si Attorney Mans Carpio, no? Hindi po ito tungkol sa usapin ng impeachment, kundi dahil doon sa pagtatanong ni presiding officer Cheese Escudero kung kailan o kung may prenuptial agreement si Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Ito po ay doon sa oral argument noong kung isasabina ba yung mga BIR box ay yung green box, no? So yun, ano nga ba ang kahalagahan or bakit nga ba mahalaga ang prenuptial agreement? Usapang Legal. Alam nyo po alam ko rin po na alam nyo na hindi gusto ng karamihan sa ating mga Pilipino yung prenuptial agreement. Dahil marami po ang umaangal na sinasabi nila, ay, hindi mo talaga ako mahal, wala kang tiwala sa akin, no? Kaya gusto mo may prenuptial agreement, akala mo pinapakasalan lang kita para sa pera, no? Akala mo nagsasapang ako, akala mo ako ay gold digger, no? Kaya wag na lang tayong wag na lang tayong mag-prenuptial agreement, or kung mag-i-insist ka na magkaroon ng prenuptial agreement, ay maghiwalay na tayo, magkanya-kanya na lang tayo, no? Wag na nating ituloy ang kasal. Umuwi ka na sa nanay mo. Umuwi ka na lang sa pamilya mo at ako ay maghahanap buhay ng akin at mag-aasawa ako ng iba. Di ba? Ganyan ang mga linyahan. Wala kang tiwala sa akin, hindi mo ako mahal. Yan din po ang sinasabi kung bakit nagkaroon. Ito naman ay ugong-ugong lamang, hindi ko po makukonfirm, hindi ko rin ma-i-deny. I have no personal knowledge. So this is hearsay. This is a hearsay, no? Yung pagkakaudlot ng kasalang Bea Alonzo at Dominic. Anong apelyido ni Dominic? Okay, Dominic Roque, at muntik pang pagkakaudlot dahil di ba na postpone ang kasal ni Miss Bea Alonzo at ni Vincent ko. Ayan, Vincent niya. Ayan. So, yun daw po ang sinasabing dahilan kung bakit nagkaroon ng pag-atras sa kasal at pagkakaudlot, bagaman at natuloy na din eventually, no? Pero marami pong mga ganyang sitwasyon sa mga may kaya, dahil tayo namang mga wala halos ari-arian, hindi naman natin pinaglalaanan ng pansin ng ganitong usapin. Usapang Legal. Pero alam niyo po ba na napakaganda nitong prenuptial agreement bilang shield, no? Kung sakasakali po kayo ay papasok sa government service. Bakit, no? Kapag ka po ikinasal, ay mamaya pala yung tungkol sa government service. Dito muna tayo sa ano ba yung prenuptial agreement. Yung pong prenuptial agreement ay yung marriage settlement. Ito po yung kasunduan ng mag-asawa bago ikasal kung ano ang go-govern, no? Ano yung magtatakda, no?